Look guys, so gentleman. Syempre. Hi guys. Hi guys. Well, as you can see, kumakain na kami. We are currently in Sushi Ninja in Westgate, Alabang. It's one of our favorite spots. Yung sushi nila is not the traditional sushi. I mean, you can still order traditional sushi, yung mga sashimi, pero they have yung mga rolls nila. Para specialty nila, napakalaki talaga ng serving. Nakita nyo naman. Kung nakita nyo naman, napakalaki. Actually, diba, when you have sushi, isang subo, hindi mo kinakagat ka nun. Pero ito, hindi kita masisisi kung kailangan mo kagatin. Kasi napakalaki nga naman talaga. Aside for the fact na gusto namin dito sa Sushi Ninja, it's also very thematic. Kasi hindi na naman pagkain ang gagawin natin today. Maraming ibabahagi sa inyo si Danica. Kasi yun nga, we're gonna go to Japan. Yeah. I'm sure marami sa mga viewers na gusto rin mag-Japan. If hindi nyo alam, parehas kaming freelancer si Dennis. Yeah. Wala kaming COE. Wala rin kaming contract sa mga employers namin. Pakiramdam ko marami na mga freelancers ang makaka-relate na gusto mag-Japan. At the same time, nagtataka, wala akong COE, wala akong payslip na pwede mapakita. So, kami ni Dennis, nag-apply kami sa Rally Tour sa SM South Mall. Tapos, ito lang yung mga pin-repair namin na documents. Number 1, passport. Dapat yung passport validity not less than 6 months. And application form, which is mada-download mo naman sa website ng Rally Tours or pwede ka na pumunta sa Japan Embassy na website. Meron din sila doon. Kung first time yung mag-a-apply ng visa, kailangan nyo ng PSA birth certificate issued within 1 year. Pagka matagal nyo nang nakastak sa bahay yung birth certificate nyo, hindi nila tatanggapin yan. Pwede pa yung mag-cost ng denial sa visa application. And kung late registration, may mga PSA kasi na birth certificate na late registration. May makikita yun minsan na may remarks na late registration. So kung late registered yung birth certificate nyo, kailangan nyo ng baptismal certificate and Form 137 sa school nyo. Bilang kapalit ng walang COE, kumuha lang kami ng cover letter na nag-i-explain bakit wala kaming COE. Sinabi namin ng freelancers kami, pero more than 2 years na kami sa mga kanya-kanya naming trabaho. And we can sustain our trip. Fully funded namin yung trip namin. In-attach namin yung bank certificate namin. Tig-isa kaming bank certificate for our different banks. Issued within 3 months. Tapos, kailangan lang niya ng 6 months na ADB. Hindi pwedeng yung current balance lang. Kailangan talaga may ADB siya. So, marami nang nakapasang freelancers na walang COE talaga. Tapos, yung visa size photo, white background, may color. Yung kami ni Dennis may color. Pero parang may nakita ako nakapasa naman na walang color. Kahit Photoshop. Yeah, Photoshop. Of course, bawal jewelries. Tapos kita yung tenga. Tapos bawal nakangiti. Bawal na. So, yun lang. And then, share na rin namin. August nga kami, di ba? Ang dami talaga nagdi-discourage na mainit siya. Pero, why not, di ba? Unang application namin, single entry yung binigay sa amin. November kami pumunta ng Japan. March 2024, nag-try kami. Naman pa nga ako nun eh. Ako lahat nag-asikaso ng amin ni Dennis. Sabi ko, tara babe, try natin mag-apply ng multiple entry.
Wala pa isang linggo, lumabas na yung resulta. Multiple entry, good for 30 days stay Yeah. for 5 years. So, yay! Actually, sobrang sinuwerte natin kasi, di ba, lately, parang nag-stricto sila lalo. Yeah. Yung application nila for multiple entry is halos almost always gets denied nung biglang nag-stricto sa Japan. I'm not sure what happened. June 10, nag-strict. So parang kung pinagpaliban pa namin yung pagkuha namin ng multiple entry visa namin, I don't think nakapasa tayo kung sakali. Most probably, baka single yung ibigay lang sa amin. So kahit na nag-stricto sila, wala na, 5 years na eh. So no choice sila. Papapasok nila kami. Wala lang, sobrang appear talaga ako kay Danica kasi sobrang, yun nga, minsan tinatamad-tamad lang talaga ako. Ba't kailan mo tayo mag-ano? Hindi naman. Tapos bilang nagkataon, obvious Japan pala kami, nagkaroon pala kami bigla ng need to go to Japan. Tapos may multiple entry kami, no more stress. Tapos at the same time pala, isa pa nga pala sa mga plans namin sa Japan is since we're going there this summer, may isa pa tayong punta sa Japan sometime next year. Osaka. With friends. With friends, yes. 8 kami. And it's gonna be January? Yeah, winter. It's gonna be winter, di ba? So, what we plan on doing sa Japan, sa August, which is the summer, most likely yung mga winter clothing might be on sale. So, we plan on shopping for winter clothes to just prepare for our next visit to Japan in January of 2025. Kasi for sure, maraming mga second-hand shop doon. Maraming mga parang ukay-ukay doon. Sabi ng pinsan ko na nakatira doon, I think more than 10 years na siya nakatira doon, makakabili ka ng 200 pesos ng mga winter jacket. I'm not sure sa quality, pero 200 pesos? knowing Japan, di ba? Oh. Malaking bagay yun kasi magkano dito yung mga winter jacket, di ba? Yes, it's Kasi true. hindi naman talaga nag-winter dito sa Pilipinas. We're assuming na nagpa-fluctuate yung prices ng winter clothes at summer clothes depending on the opposing the weather. And since nagkaroon na nga kami ng multiple visa sa Japan, March yun, di ba? Nung May, ang Mother's Day, nagkaroon ang Cebu Pacific ng visa sale. So, sakto, yung work ko kasi madaling araw. Nakita ko yung promo. Habang naka-break ako, sinubukan ko tumingin sa Cebu Pacific na website. Nakita ko nga August may promo sila. Siguro kaya rin mura dahil sa weather in Japan. Hindi siya pang tourist na weather. Nakuha namin siya ng 4,500 each. Bali ka na yun. Pero, wala pa yung luggage. So, 7 kilos yung baggage yun. Wala rin akong kinuhang seat selector. Wala rin akong kinuhang meal supply. Hindi kasi kami maganon eh. Pero plan ko, bago mga 1 week before yung flight namin, kukuha na ako ng additional baggage allowance. Magbabayad na rin ako online ng travel tax para hindi na ako pipila pag mismong airport. Additional pila pa yung travel tax. Same lang din naman yung presyo. Yeah. Online or doon ka magbayad. So, might as well, diba? Sunod na ginawa ko, nag-try na ako maghanap sa booking.com ng hotel. And so far, yung nakuha namin, isa sa pinakamura. Hindi siya kasing lapit ng mga city center ng Shinjuku, ng Shibuya, hindi siya ganun kalapit. Pero, ang gusto namin makamura, since hindi naman kami lagi din lalabas sa Dennis, may times na pwedeng sa hotel lang kami, sa baba, lalabas, maglalakad, ganun. Hindi kami laging chill lang. And we're still gonna vlog those. Yeah. So, ang gusto ko kasi ngayon, excited ako magpunta ng grocery na puro Hokkaido products. Yun, isa yun sa mga goal ko na may isang araw na pupunta kami ni Dennis. Gusto ko may isa tayong box ng vlog. Umiinom lang tayo araw. Tapos si Dennis gusto daw niya ear cleaning sa Japan. Ito lang guys, about me, I was so addicted to cleaning my ears. Like, sarap. Sa Japan, they have like a culture of ear cleaning talaga. Apparently, they have professional ear cleaners there. Yung mga nakikita nyo sa anime, na ginaganon-ganon ng asawa nila yung tenga nila. We'll try to vlog that kung pwede. Kasi alam mo nyo naman, mga sa Japan, they might be private about certain things. It's a different culture. So, syempre, paalam mo na where you're gonna vlog there for sure. Natutunan din namin sa Taiwan. Not everything is up for vlogging. Usually, it's better talaga na paalam mo. Inukuha naming hotel is sa may Asakusabashi na station. Sobrang lapit lang niya sa train station. Pero hindi ko pa rin sure kung economically nakatipid ba talaga ako o mapapamahal ako sa mga train fare namin. Super po. Ang kagandahan kasi doon sa hotel, kaya ako kinuha, is mga 2-minute walk lang. Nasa train station ka na. Una yun. Pangalawa, maglakad ka lang ng konti, may supermarket na. Convenient. May grocery na. Convenience store talaga. And plano namin ni Dennis mag-grocery ng food namin. Yung mga simpleng pangkape lang, or kasi hindi naman namin planong breakfast, lunch, dinner kumakain sa labas. Pagdating ng 7 or 8 p.m. kasi, yung mga grocery sa Japan,
nagsisale sila sa mga item kasi hindi na nila gustong itinda pa yun the next day. Is that your last bite or is this your last bite? That's your last one. Oh, this is my last bite. Sarap talaga dito sa Sushi Ninja. Like, alam ko na we talked about Japan. Let's not forget, saan kami kumakain yan. Sushi Ninja, highly recommended talaga. We're always happy when we eat here. Parang never kami nagsisisi pag kumakain kami dito. Isa pala sa challenge na gagawin namin na Dennis, yung 1K pesos budget for one day. Tingnan namin kung ano yung pwede namin magawa sa budget or mabili namin sa budget na 1,000 pesos sa isang araw. So yun, exciting. Exciting. Look guys, ubos na ubos. Ha? Ubos na ubos yung food natin. No regrets. Happy, happy. Happy, happy.